Sa gitna ng pagbubukas ng eskwela, alamin natin ang status ng hinihinging dagdag pasahe ng mga tsuper ng jeep. Nakausap natin live si Acto President Efren De Luna at nasa linya ng telepono si LTFRB Chairman Jimmy Pesigan. Efren, good morning. Magandang umaga naman kay Igan. Attorney Pesigan, good morning. Good morning, Igan. Efren, sa lahat na sumusubad sa unang balita. Opo, kamusta na po yung petisyon nila Efren sa inyo pong tanggapan na attorney? May natanggap pong petition for fair hike ng aming tanggapan last Friday. At ang petition pong ito ay pinirmahan ng grupo ng FEDUDAP, ALTODAP at ng apat pang organisasyon ng mga jeepney operators and drivers. Opo. At humihiling sila ng 1 peso hike. Kasalukuyang 7 pesos. So, bali 8 pesos po ang hinihingi nila. At may 25 centavos na additional for every succeeding kilometer. Okay. Teka, attorney, tatanungin ko lang po si Efren. Efren, sa kwenta nyo ba, lugi ho talaga yung mga driver at operator sa kasalukuyang presyo ng ating mga gasolina at iba pang factors na inyo pong binanggit doon sa petisyon? Nakikita ko po ay talagang lugi na kami. Dahil nagsimula po tayo nung araw na umabot ng 49 pesos per liter, bumulusok po yan ng 21 pesos per liter. Pero yung ganun po kalayo na pagbaba, ay nakatatlong beses po kami na nag-rollback sa pamamagitan ng provisional rollback. Kaya ang original po talagang pamasahe, kung pag-aaralan natin, ay 850. Dapat sa ngayon 850 ang pamasahe dahil provision na lamang po naman yung ibinigay. Pero doon sa pagbibigay po namin na yon, umabot na po tayo ng 37.80 sa ngayon. Kaya lumalabas, napakalayo na po nung agwan para hindi kami humiling ng pagtaas ng pamasahe. Kaya nga po nung petition natin, nung lumipas na po ng taon, ay lumalabas po, ay meron po kaming ipinail yung petition namin na additional na 1 peso. Pero ang nire-request po natin sa ating pamahalaan, ibigay muna pansamantala yung rollback na ibinigay namin na 150. Pero ang hinihiling lamang po namin doon ay 50 centavos hanggang hinihilingan. Attorney, kailan ho ba ipapatawag itong public hearing kaunay ng kanilang petisyon? Igan, may process tayong pinasusupa dito. Opo. Tulad ng pagpapadala ng notice of hearing sa lahat ng mga apektadong sectors. At pag nakapagpadala na sila ng kanilang mga position papers, ay set na namin ang hearing yan upang matalakay ang fair hike petition na ito. Ayoko naman kayong tanungin kung may pag-asa yung kanilang hinihiling dahil dadaan nga ito sa proseso. Pero within this week ba makakapagpatawag po ng public hearing? Sa week na ito ay makapagpadala na kami ng notices sa lahat ng apektadong party at susunod namin agad ang hearing nito. Okay, pero yung sinasabi nila na malaking ibinaba ng presyo ng diesel, medyo mabigat hubang dahilan yun para mapagbigyan sila? Ang pagbaba ng diesel, ibig ko sabihin ang pagtaas ng diesel. Hindi, sabi nila bumaba na, so dapat ibaba na rin yung singil, di ba? Pinag-aaralan din natin ng bagay na yan at masusunod na araw ay magkakaroon tayong decision yan. Yung 50 centavo na provisional fare increase, may pag-asa ho ba yun? Dadaanin po din natin sa pag-aaral ng bagay na yan, Igan, upang lahat naman ng apektadong partido ay magkaroon ng kasiyahan sa bagay na yan. Okay. Attorney Pesigan, maraming salamat po. Maraming salamat din. Attorney Pesigan po, Jimmy Pesigan ng LTFRB. Efren, ano mga susunod yung hakbang? At ito, ipapatawag pa lang yung schedule ng public hearing. May mga iba pa kayong mga plano? Number one ay nagpapasalamat din tayo kay Chairman dahil may mga pagkakataon na madalas din naman siya magpatawag ng meeting. Kaya nga nadidelay yung aming strategy dahil sa panlililang lang din ng mga oil company na kapag magkakaroon na ng public hearing ay magkakaroon ng rollback na 50 centavos. Pero kapag halimbawa naman ay natapos na at nabiti na yung hearing namin, ay concentrate naman sila ng pagtaas ng 1 peso. Kaya doon kami nasisira yung strategy ng petition namin at na lumalabas parang sa taong bayan, salbahe pa yung dating natin. Kaya nanawagan pa ako sa taong bayan na kami po naman ay nakapagbigay na sa inyo. Pagka nagkakaroon naman po ng rollback ng presyo ng langis, nagro-rollback naman po kami ng pamasahe.
Pero kapag halimbawa po naman ay tumataas ang presyo ng langis at tumataas po ang krudo, bigyan naman po sana kami ng pagkakataon din ng ating mamamayan na itaas naman ang pamasahe. Dahil ang hinihiling lamang po naman natin ay yung ibinigay namin noon na kusang loob. Okay, Ang amin po sanang panawagan ay ang ating po sanang LTFRB, unawain po naman kami. Dahil ang lumalabas, provisional rollback yung ibinigay namin, provisional increase naman po ang hinihiling namin sa ngayon hanggang na hinihilingan at pinag-aaralan pa yung sinasabi natin na tamang proseso. Okay, isang tanong na lang, ka-Efren. Bukas makatiyak tayo sa pagbubukas ng klase. Walang titigil sa pasada sa inyo. Sa amin po ay pinag-aaralan natin yan dahil ginagawa po natin, dinadaan po natin sa tamang proseso. Oo. Pero kapag halimbawa po talaga wala na kaming kinikita, katulad po ng department order na mayroon tayong tinatawag na revoke ang lisensya, na laging napapahirapan. Napakarami po ng mga bayarin na ipinapataw po sa atin ng ating pamahalaan, pero ang lumalabas po doon sa kaunti lamang na hinihiling namin, na karapat-dapat naman, ay nahihirapan pa silang pag-aralan para sa benefit naman ng mga driver. Okay, maraming salamat, Acto President Efren De Luna at LTFRB Chairman, Atty. Jimmy Pesigan.